Ikatlong kabanata. Paano mag-meditate? Tandaan, ang kabanatang ito, at ang iba pa hanggang kabanata 16 na ni Josie Silva, ay maaaring isa sa pinakamahalagang nabasa mo. Ituturo sa iyo ni Josie ang mga pangunahing elemento ng kanyang kursong Silva Mind Control. Upang lubos na makinabang mula sa mga kabanata ng Diyos, tiyaking nasa isip mo ng mabuti ang paraan upang basahin ang mga ito. Makikita mo ito sa panimula. Tutulungan kitang matutong magnilay. Kapag natutunan mong gawin ito, ikaw ay nasa antas ng pag-iisip kung saan magagawa mong palayain ang iyong imahinasyon para sa paglutas ng mga problema. Ngunit sa ngayon ay mag-aalala lamang tayo sa pagninilay-nilay, darating ang paglutas ng problema mamaya. Dahil matututo ka ng walang karanasang gabay, gagamit ako ng paraan na bahagyang naiiba at medyo mas mabagal kaysa sa ginagamit namin sa mga klase sa mind control. Hindi ka mahihirapan dito. Kung matututo ka lamang magnilay at tumigil doon, malulutas mo pa rin ang mga problema. Isang bagay na maganda ang nangyayari sa pagmumuni, at ang kagandahang makikita mo ay kalmado. Kapag mas nagninilay ka, mas lumalalim ka sa iyong sarili, mas matatag ang pagkakahawak mo sa isang uri ng panloob na kapayapaan na napakalakas na walang anumang bagay sa buhay ang makakabasag nito. Ang iyong katawan ay makikinabang din sa una ay makikita mo na ang mga alalahanin at pagkakasala ay wala habang ikaw ay nagmumuni-muni. Ang isa sa mga kagandahan ng pagmumuni-muni sa antas ng alpha ay hindi mo maaaring dalhin ang iyong mga damdamin ng pagkakasala at galit sa iyo. Kung ang mga damdaming ito ay pumasok, lalabas ka lamang sa antas ng pagninilay. Habang tumatagal, mas matagal silang lalayo, hanggang sa isang araw ay wala na sila ng tuluyan. Nangangahulugan ito na ang mga aktibidad ng pag-iisip na nagpapasakit sa ating mga katawan ay magiging neutralisado. Ang katawan ay idinisenyo upang maging malusog. Mayroon itong sariling mga mekanismo ng pagpapagaling na naka-built-in. Ang mga mekanismong ito ay hinaharangan ng mga isip na hindi sinanay upang kontrolin ang kanilang sarili. Ang pagmumuni-muni ay ang unang hakbang sa mind control. Sa pamamagitan ng kanyang sarili ito ay mapupunta sa isang mahabang paraan patungo sa pagpapalaya ng mga kapangyarihan ng pagpapagaling ng katawan at ibalik ang enerhiya na minsang nasayang sa tensyon. Narito ang lahat ng kailangan mong gawin upang maabot ang alpha o meditative antas ng pag-iisip. Kapag nagising ka sa umaga, pumunta sa banyo kung kinakailangan, pagkatapos ay bumalik sa kama. Itakda ang iyong alarma sa loob ng 15 minuto mamaya kung sakaling makatulog ka sa panahon ng ehersisyo. Ipikit ang iyong mga mata at tumingin sa itaas, sa likod ng iyong mga talukap, sa isang 20 degree na anggulo. Para sa mga kadahilanang hindi lubos na nauunawaan, ang posisyong ito ng mga mata lamang ang magti-trigger sa utak upang makagawa ng alpha. Ngayon, dahan-dahan, sa humigit kumulang 2 segundong pagitan, bilangin pabalik mula sa 100 hanggang 1. Habang ginagawa mo ito, panatilihin ang iyong isip dito, at ikaw ay nasa alpha sa unang pagkakataon. Sa mga klase sa mind control, ang mga estudyante ay nagpapakita ng iba't ibang reaksyon sa kanilang unang karanasan mula sa "that was beautiful" sa "wala akong naramdaman". Ang pagkakaiba ay mas mababa sa kung ano ang nangyari sa kanila kaysa sa kung gaano sila pamilyar sa antas ng pag-iisip na ito sa unang lugar. Ito ay magiging mas pamilyar sa lahat. Ang dahilan nito, yung paggising natin sa umaga madalas nasa alpha tayo saglit. Upang pumunta mula sa theta, ang antas ng pagtulog, sa beta, ang antas ng gising, kailangan nating pumasa sa pamamagitan ng alpha at madalas kaming nagtatagal doon sa pamamagitan ng aming maagang umaga na gawain. Kung sa tingin mo ay walang nangyari sa unang ehersisyong ito, nangangahulugan lamang ito na nakapunta ka na sa alpha ng maraming beses bago ito nang hindi alam. Kahit na ikaw ay nasa alpha sa pinakaunang pagsubok kung mag-concentrate ka, kailangan mo pa rin ng 7 linggo ng pagsasanay upang pumunta sa mas mababang antas ng alpha, pagkatapos ay sa kanila. Gamitin ang daan sa isang paraan para sa 10 umaga. Pagkatapos ay magbilang lamang mula 50 hanggang 1, 25 hanggang 1,
pagkatapos ay 10 hanggang 1, at sa wakas ay 5 hanggang 1, 10 umaga bawat isa. Simula sa unang pagkakataon na pumunta ka sa iyong alpha level, gumamit lamang ng isang paraan para lumabas dito. Ito ay magbibigay sa iyo ng higit na antas ng kontrol laban sa kusang paglabas. Ang paraan na ginagamit namin sa main control ay ang pagsasabi ng mentally, dahan-dahan akong lalabas habang nagbibilang ako mula 1 hanggang 5, gising na gising at mas maganda kaysa dati. 1, 2, maghanda upang buksan ang iyong mga mata. 3, dilat ang mga mata. 4, 5, nakabukas ang mga mata. Gising na gising, mas maganda ang pakiramdam kaysa dati. Magtatatag ka ng 2 gawain, pagkatapos, ang isa para sa pagpunta sa iyong antas, ang isa para sa paglabas dito kung binago mo ang nakagawi ang kailangan mong matutunang gamitin ang iyong bagong bersyon tulad ng natutunan mong gamitin ang una. Ito ay walang kwentang gawain. Kapag natutunan mo ng maabot ang iyong level gamit ang 5-to-1 na paraan sa umaga, handa ka nang pumasok sa iyong level anumang oras ng araw na pipiliin mo. Ang kailangan mo lang ay 10 o 15 minuto upang matitira. Dahil papasok ka sa iyong antas mula sa beta kaysa sa liwanag na antas ng alpha, kakailanganin ng kaunting dagdag na pagsasanay. Umupo sa isang komportableng upuan o sa isang kama na nakalapat ang iyong mga paa sa sahig. Hayaang humiga ang iyong mga kamay ng maluwag sa iyong kandungan. Kung gusto mo, umupo ng cross-legged sa posisyong lotus. Panatilihing balanse ang iyong ulo, hindi nakalugmok. Ngayon ay tumutok sa unang bahagi ng katawan, pagkatapos ay sa isa pa, upang sinasadyang i-relax ito. Magsimula sa iyong kaliwang paa, pagkatapos ay ang kaliwang binti, pagkatapos ay ang kanang paa, at iba pa, hanggang sa maabot mo ang lalamunan, mukha, mata, at panghuli sa anit. Magugulat ka sa unang pagkakataon. Nagawin mo ito kung gaano ka-tense ang iyong katawan. Ngayon pumili ng isang lugar na mga 45 degrees sa itaas ng antas ng mata sa kisam o sa dingding sa tapat mo. Tumingin sa lugar na ito hanggang sa ang iyong mga talukap ay magsimulang makaramdam ng kaunting bigat at hayaang isara ang mga ito. Simulan ang iyong countdown mula 50 hanggang 1. Gawin ito sa loob ng 10 araw, pagkatapos ay 10 sa isa para sa isa pang 10 araw, pagkatapos ay 5 hanggang 1 mula noon. Dahil hindi ka nalilimitahan sa mga mamamatay na umaga para sa pagsasanay na ito, magtatag ng isang nakagawi ang pagmumuni-muni 2 o 3 beses sa isang araw, mga 15 minuto sa isang sesyon. Kapag naabot mo na ang iyong antas, ano na? Ano ang iniisip mo? Sa simula pa lang, mula sa pinakaunang sandali na maabot mo ang iyong meditative level, magsanay ng visualization. Ito ay sentro sa mind control. Kung mas mahusay kang matutong mag-visualize, mas magiging malakas ang iyong karanasan sa mind control. Ang unang hakbang ay gumawa ng tool para sa visualization, isang mental screen. Ito ay dapat na tulad ng isang malaking screen ng pelikula, ngunit hindi dapat lubos na punan ang iyong mental vision. Isipin hindi ito sa likod ng iyong mga talukap, ngunit mga 6 na talampakan sa harap mo. Ipo-project mo sa screen na ito ang anumang pipiliin mong pag-isipan. Mamaya may iba pang gamit nito. Kapag nabuo mo na ang screen na ito sa iyong isipan, libakin ito ng isang bagay na pamilyar at simple, tulad ng isang orange o isang mansanas. Sa tuwing pupunta ka sa iyong antas, manatili sa isang larawan lamang, maaari mong baguhin ito sa susunod na pagkakataon. Mag-concentrate sa paggawa nito ng higit at higit na totoo sa 3 dimensyon, sa buong kulay, sa lahat ng mga detalye nito. Mag-isip ng walang iba. Sabi nga, parang lasing ang utak. Unggoy, kusang loob itong lumilipat mula sa isang bagay patungo sa isa pa. Nakapagtataka kung gaano kaliit ang utos natin sa utak nating ito, sa kabila ng magandang gawaing ginagawa nito sa atin minsan. Sa ibang mga pagkakataon, gayunpaman, ito ay nagpapatakbo sa likod ng aming mga likod, mapanlinlang na lumilikha ng sakit ng ulo, pagkatapos ay isang pantal. Pagkatapos ay isang ulcer sa mga bagay-bagay. Masyadong makapangyarihan ang utak na ito, napakalakas, para hindi makontrol.
Kapag natutunan nating gamitin ang ating isip upang sanayin ito, gagawa ito ng ilang kamangha. Manghang mga bagay para sa atin, gaya ng makikita mo sa lalong madaling panahon. Samantala, maging matyaga sa simpleng ehersisyo na ito. Gamit ang iyong isip, sanayin ang iyong utak na tahimik na pumasok sa alpha, at eksklusibong dumalo sa trabaho ng paglikha ng isang simpleng imahe ng higit at mas malinaw. Sa simula, habang pumapasok ang mga kaisipan, maging malumanay na mapagpatawad. Dahan-dahan silang itulak palayo at bumalik sa nag-iisang bagay na nasa kamay. Ang pagiging inis o tensyon ay magdadala sa iyo mula mismo sa alpha. Ito, kung gayon, ay pagmumuni-muni dahil malawak itong ginagawa sa buong mundo. Kung gagawin mo ito at wala nang iba pa, mararanasan mo ang tinatawag ni William Wordsworth na isang masayang katahimikan ng isip, at higit pa, isang malalim at matibay na kapayapaan sa loob. Darating ito bilang isang kapanapanabik na karanasan, habang naabot mo ang mas malalim na antas ng pag-iisip, tapos mas dadalhin mo pa at lilipas ang excitement. Kapag nangyari ito, maraming nag-drop out na kakalimutan nila na hindi ito isang trip para sa sarili nitong kapakanan. Ngunit ang unang hakbang sa kung ano ang maaaring maging ang mahalagang paglalakbay na kanilang ginawa kailanman. Ika-4 na kabanata. Dynamic Meditation. Ang passive meditation na nabasa mo pa lang, at sana ay mararanasan ko na, ay maaaring magawa sa ibang paraan. Sa halip na tumutok sa isang visual na imahe, maaari kang tumutok sa isang tunog, tulad ng Om o Oni o Amen, binibigkas ng malakas o mental, o tide feeling ng iyong paghinga. Maaari kang tumuon sa isang punto ng enerhiya ng katawan o sa kumpas ng mga tambol at sayaw, o maaari kang makinig sa isang masiglang pag-awit ng Gregorian, habang tinitingnan mo ang pamilyar na pagsasabatas ng isang relihiyosong ritual ay ng mga pamamaraang ito at ilang kombinasyon ng mem ang magdadala sa isang mahinahon na meditative na antas ng pag-iisip. Mas gusto kong magbilang ng paatras para makarating ka doon, dahil sa una ay nangangailangan ng kaunting konsentrasyon, at ang konsentrasyon ang susi sa tagumpay. Kapag naabot mo na ang iyong antas ng ilang beses sa pamamaraang ito, ang pamamaraan ay magiging kasing ugnay sa iyong isip sa matagumpay na resulta, ang proseso ay magiging mas otomatiko. Ang bawat matagumpay na resulta sa mind control ay nagiging tinatawag nating reference point siyam, nagbabalik tanaw tayo sa karanasan ng sinasadya o hindi, inuulit ito, at nagpapatuloy mula doon. Kapag naabot mo na ang antas ng pagninilay-nilay, ang manatili lamang doon at maghintay para sa isang bagay na mangyari ay hindi sapat. Ito ay maganda at kalmado at ito ay nag-aambag sa iyong mabuting kalusugan. Ngunit ang mga ito ay katamtaman na mga papuri kumpara sa kung ano ang posible. Higit pa sa passive meditation na ito, sanayin ang iyong isip para sa organisado, dynamic na mga aktibidad na pinaniniwalaan kong idinisenyo ito at ang mga resulta ay magpapahanga sa iyo. Ginagawa ko ang puntong ito ngayon dahil ito na ang sandali para lumampas tayo sa passive meditation technique na nabasa mo pa lang at matutong gumamit ng meditasyon ng pabago-bago upang malutas ang ilang problema. Makikita mo na ngayon kung bakit napakahalaga ng simpleng ehersisyo ng pag-visualize ng mansanas o kung ano pa man ang pipiliin mo sa screen ng isip. Ngayon, bago ka pumunta sa iyong antas, mag-isip ng isang bagay na kaaya-aya, gaano man kahalaga na nangyari kahapon o ngayon. Suriin ito saglit sa iyong isip, pagkatapos ay pumunta ng maayos sa iyong antas, at project sa iyong mental screen ang kabuuang insidente. Ano ang mga tanawin, amoy, tunog, at naramdaman mo noong panahong iyon? Lahat ng detalye. Magugulat ka sa pagkakaiba ng iyong beta memory ng insidente at ng iyong alpha recall nito. Ito ay halos kasing laki ng pagkakaiba sa pagitan ng pagsasabi ng salitang swim at aktwal na paglangoy. Ano ang halaga nito? Una, ito ay isang stepping stone sa isang bagay na mas malaki, at pangalawa, ito ay kapaki-pakinabang sa sarili nito. Narito kung paano mo ito magagamit. Mag-isip ng isang bagay na pagmamay-ari mo na hindi nawawala ngunit kakailanganin ng kaunting paghahanap para mahanap. Ang iyong susi ng kotse, marahil. Nasa iyong guru ba sila, nasa iyong bulsa, sa kotse? Kung hindi ka sigurado, pumunta sa iyong antas,
Isipin kung kailan mo sila huling, at sariwain ang sandaling iyon. Ngayon magpatuloy sa tamang oras at mahahanap mo sila kung naroon sila kung saan mo sila iniwan. Kung may ibang kumuha sa kanila, mayroon kang ibang uri ng problemang dapat lutasin, na nangangailangan ng mas advanced na mga diskarte. Isipin ang mag-aaral na naaalala ang kanyang tagapagturo, na nagsasabing, magkakaroon ba siya ng pagsusulit sa Miyerkules, o ang sabi niya sa susunod na Miyerkules? Kaya niyang ayusin ang sarili niya sa Alpha. Ang mga ito ay tipikal ng maliliit, pang-araw-araw na problema na kayang lutasin ng simpleng meditation technique na ito. Ngayon para sa isang higanteng paglukso pasulong. Ikokonekta namin ang isang tunay na kaganapan sa isang kanais-nais na naiisip mo, at tingnan kung ano ang mangyayari sa haka-haka. Kung magpapatakbo ka ayon sa ilang napakasimpleng batas, magiging totoo ang imaginary event. Batas ay dapat mong hangarin na maganap ang kaganapan. Ang unang tao na makikita ko sa bangketa bukas ay hihipan ang kanyang ilong, ay napakawalang silbi ng isang proyekto upang gumana sana ang iyong isip, ay tumalikod dito, malamang hindi ito gagana. Magiging mas kaaya-aya ang iyong boss, at ang ilang partikular na customer ay magiging mas receptive sa kung ano ang iyong ibinebenta, makakahanap ka ng kasiyahan sa isang gawain na karaniwan mong hindi kaaya-aya. Ito ay mga prospect na maaaring magkaroon ng makatwirang sukatan ng pagnanais. Batas 2 dapat kang maniwala na maaaring maganap ang kaganapan. Kung ang iyong customer ay overstock sa kung ano ang iyong said, hindi ka makatuwirang naniniwala na siya ay sabik na bumili. Hindi ka makapaniwala na ang kaganapan ay maaaring makatwirang maganap, ang iyong isip ay gagana laban dito. Batas 3 dapat mong asahan ang kaganapan na magaganap. Ito ay isang banayad na batas. Ang unang dalawa ay simple at pasibo, ang pangatlo na ito ay nagpapakilala ng ilang dynamics. Posibleng hangarin ang isang kaganapan, maniwala na maaari itong mangyari, at hindi pa rin inaasahan na magaganap ito. Gusto mong maging kaaya-aya ang iyong boss bukas, alam mong kaya niya, ngunit maaaring malayo ka pa sa pag-asa. Dito pumapasok ang mind control at epektibong visualization, tulad nang makikita natin sa isang sandali. Batas 4 hindi ka makakagawa ng problema. Hindi maaaring hindi. Ngunit hindi. Ito ay isang batayang batas na may kontrol sa lahat. Hindi ba't mas maganda kung mapagalitan ko ang amo ko na matanggal siya sa trabaho at makukuha ko ang trabaho niya? Kapag dynamic na nagtatrabaho ka sa alpha, nakikipag-ugnayan ka sa higher intelligence, at mula sa pananaw ng higher intelligence, hindi ito magiging mahusay. Maaari mong madapa ang iyong boss at mapatalsik siya sa trabaho, ngunit ikaw ay ganap na mag-isa, at nasa beta. Sa alpha, hindi ito gagana. Kung sa iyong antas ng pagninilay-nilay, susubukan mong tune-in sa ilang uri ng katalinuhan na tutulong sa isang masamang disenyo, magiging walang bunga ito gaya ng pagsisikap na ibagay ang isang radyo sa isang istasyon na wala. Inakusahan ako ng ilan na isang puuyan na sa puntong ito, libu-libong tao ang ngumiti ng maluwag habang binabanggit ko ang lubos na imposibilidad ng paggawa ng pinsala sa alpha, hanggang sa natuto sila para sa kanilang sarili. Maraming kasamaan sa planetang ito, at tayong mga tao ay gumagawa ng higit pa sa ating bahagi nito. Ginagawa ito sa beta, hindi alpha, hindi theta, at malamang na hindi sa delta. Napatunayan ito ng aking pananaliksik. Hindi ko inirerekomenda ang pag-aaksaya ng oras, ngunit kung kailangan mong patunayan ito para sa iyong sarili, pumunta sa iyong antas, at subukang bigyan ang isang tao ng sakit ng ulo. Kung isa sa larawan mo ang kaganapang na ito ng malinaw hanggat kinakailangan upang magawa ang anuman, isa o pareho sa mga sumusunod ang magreresulta, ikaw hindi ang iyong inaalaga ang biktima, ay magkakaroon ng pananakit ng ulo at o ikaw ay mawawala sa alpha. Hindi nito sinasagot ang lahat ng mga tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa mabuti at masasamang potensyal ng isip. May sasabihin pa mamaya. Sa sandaling ito, pumili ng isang kaganapan na isang solusyon sa isang problema na nais mo, pinaniniwalaan na maaaring mangyari, at sa mga sumusunod na ehersisyo, ay matututong umasa. Narito ang dapat gawin. Pumili ng isang tunay na problema na iyong kinakaharap, isa na hindi pa nareresolba mismo.
Bilang isang ilustrasyon, sabihin natin na ang iyong amo ay masama ang loob kamakailan. May 3 hakbang na dapat pagdaanan kapag naabot mo na ang iyong antas. Hakbang 1 sa iyong mental screen, lubusang muling lumikha ng isang kamakailang kaganapan na may kinalaman sa problema. Buhayin ito sandali. Hakbang 2, dahan-dahang itulak ang eksenang ito sa screen pakanan. I-slide sa screen ang isa pang eksenang magaganap bukas. Sa eksenang ito lahat ng tao sa paligid ng boss ay masayahin, at ang boss ay nasa dulo ng pagtanggap ng magandang balita. Halatang mas maganda ang mood niya ngayon. Kung alam mo kung ano ang sanhi ng problema, tingnan ang solusyon sa trabaho. Isipin ito ng malinaw gaya ng ginawa mo sa problema. Hakbang 3 ngayon itulak ang eksenang ito palabas sa screen pakanan at palitan ito ng isa pa mula sa kaliwa ang boss ay masaya ngayon. Ganap na kasing kaaya-aya gaya ng alam mong kaya niya. Damhin ang eksenang ito ng matingkad na parang totoong nangyari. Manatili dito ng ilang sandali, makuha ang buong pakiramdam nito. Ngayon, sa bilang ng 5 ay gising na gising ka ng mas maganda kaysa dati. Maaari kang magtiwala na naglagay ka lang ng mga puwersa upang gumana para sa iyo sa direksyon ng paglikha ng kaganapang gusto mo. Gagana ba ito palagi nang walang sagabal? Hindi. Gayunpaman, narito ang mararanasan mo kung magpapatuloy ka dito. Gagana ang isa sa iyong pinakaunang mga sesyon ng pagmumuni-muni sa paglutas ng problema. Kapag nangyari ito, sino ang makapagsasabing hindi ito nagkataon? Pagkatapos ng lahat, ang kaganapan na iyong pinili ay dapat na sapat na malamang para maniwala kang maaaring magkatotoo ito. Pagkatapos ay gagana ito sa pangalawang pagkakataon at pangatlo. Tambak ang mga coincidences, iwanan ang iyong mga aktibidad sa mind control at magkakaroon ng ma-coincidences. Balikan ito at muling dumami ang mga pagkakataon. Dagdag pa, habang unti-unti mong nadaragdagan ang iyong kakayahan, mapapansin mo na magagawa mong maniwala at umasa sa mga pangyayari na hindi gaanong posible. Sa paglipas ng panahon sa pagsasanay, ang mga resulta na iyong natamo ay magiging mas kahanga-hanga. Habang ginagawa mo ang bawat problema, magsimula sa maikling pagbabalik, tanaw sa iyong pinakamahusay na nakaraang matagumpay na karanasan. Kapag dumating ang isang mas mahusay na matagumpay na karanasan, ay drop ang naunang karanasan at gamitin ang mas mahusay bilang iyong reference point. Sa ganitong paraan ikaw ay magiging mas mahusay at mas mahusay. Upang gumamit ng isang parirala na may isang partikular na mayamang kahulugan para sa ating lahat sa mind control. Si Tim Masters, isang college student taxi driver sa Fort Lee, New Jersey, ay gumagamit ng kanyang oras ng paghihintay sa pagitan ng mga pamasahe para sa pagmumuni-muni. Kapag mabagal ang lokal na negosyo, naglalagay siya ng solusyon sa kanyang mental screen, isang taong may dalang mga kaso ng suit na gustong pumunta sa Kennedy Airport. First few times I tried it. Nothing. Then it happened, isang lanaikiktimya. Impguat mahisal metanoon mapius ng karakini, go ahead why. Feeling you get when things are working, and along came another one para kay Kennedy. Gumagana siya. Parang winning streak na hindi titigil. Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga pagsasanay at diskarte, hayaan mo akong tandaan ang isang bagay na malamang na pinagtataka mo. Bakit natin inililipat ang mga eksena mula kaliwa pa kanan sa ating mga screen ng isip? Maaari kong tandaan ang tanong dito, ngunit ito ay haharapin ng mas detalyado sa ibang pagkakataon. Ipinakita ng aking mga eksperimento na ang mas malalim na antas ng ating pag-iisip ay nakakaranas ng oras na dumadaloy mula kaliwa hanggang kanan. Sa madaling salita, ang hinaharap ay nakikita bilang nasa ating kaliwa, ang nakaraan sa ating kanan. Nakatutukso na pumasok sa mga lata ngayon, ngunit may iba pang mga bagay na dapat gawin muna. Ikalimang kabanata. Pagpabuti ng memory. Ang mga diskarte sa memorya na itinuro sa mind control ay maaaring mabawasan ang ating paggamit ng mga direktoryo ng telepono at labis na mapabilib ang ating mga kaibigan. Ngunit kung gusto ko ng numero ng telepono, hinahanap ko ito. Marahil ang ilang mga nagtapos sa mind control ay gumagamit ng kanilang mga kasanayan sa pag-alala sa mga numero ng telepono, ngunit tulad ng sinabi ko sa nakaraang kabanata,
ang pagnanais ay mahalaga sa paggawa ng mga bagay-bagay, at ang aking pagnanais na matandaan ang mga numero ng telepono ay isang bagay na hindi gaanong masigla. Kung kailangan kong tumawid sa bayan sa bawat tune na kailangan ko ng numero ng telepono, lalakas ang aking pagnanais. Karaniwang hindi makatuwiran ang paggamit ng mga diskarte sa main control para sa anumang bagay maliban sa mahahalagang bagay dahil sa trilohiya na iyon, paniniwala, pag-asa. Ngunit ilan sa atin ang may mga alaala na kasing husay ng gusto natin. Maaaring umunlad na ang sayo sa mga hindi inaasahang paraan kung pinagkadalubhasaan mo ang mga pamamaraan na inilarawan sa nakaraang 2 kabanata. Ang iyong bagong kakayahang mag-visualize at muling gumawa ng mga nakaraang kaganapan habang ikaw ay nasa alpha ay may partikular na carry-over sa beta, kaya nang walang anumang espesyal na pagsisikap ay maaaring gumana ang iyong isip sa mga bagong paraan para sa iyo. Gayunpaman, may puwang para sa pagpapabuti. Sa mga klase ng mind control mayroon kaming espesyal na visualization exercise. Sa pagsasanay na ito ang lektor ay nagsusulat ng mga numero mula 1 hanggang 30 sa pisara, pagkatapos ay ang tinatawag ng mga mag-aaral ang mga pangalan ng mga bagay, snowball, roller skate, earplug, anuman ang nasa isip. Isinulat niya ang bawat salita sa tapat ng isang numero, tumalikod sa pisara, at binibigkas ang mga ito ng sunod-sunod. Ang mga mag-aaral ay tumatawag ng anumang salita, at ang lecturer ay nagbibigay ng kaukulang numero. Ito ay hindi isang parlor trick, ngunit isang aral sa visualization. Kabisado na ng lecturer ang isang salita para sa bawat numero, kaya ang bawat numero ay nagbubunga ng isang visual na imahe ng katumbas na salita nito. Tinatawag namin ang mga larawang ito na memory pegs. Kapag tumawag ang isang mag-aaral ng isang salita, pinagsasama ito ng lektor sa ilang makabuluhan o imahinatibong paraan sa imaheng iniugnay niya, ang numero ng salita. Ang memory peg para sa 10 ay daliri ng paa, kung ang isang mag-aaral ay nag-aalok ng snowball bilang ika-10 salita, ang magreresultang imahe ay maaaring isang snowball sa iyong mga daliri. Hindi ito mahirap para sa isang isip na sinanay sa visualization. Ang mga mag-aaral ay nagsisimulang matutunan ang memory pegs sa pamamagitan ng pagiging nasa kanilang antas, habang ang lecturer ay dahang inuulit ang mga ito. Pagkatapos, kapag naisipan nilang isaulo ang mga ito sa beta, mas madali ang trabaho dahil parang pamilyar ang mga salita. Dapat kong tanggalin ang memory pegs mula sa aklat na ito dahil masyadong maraming oras at espasyo ang kakailanganin dito upang matutunan ang mga ito. Mayroon ka ng isang mahusay na pamamaraan para sa pagpapabuti ng iyong visualization at ang iyong memorya sa parehong oras, ang mental screen. Ang anumang pinaniniwalaan mong nakalimutan mo ay nauugnay sa isang kaganapan kung ito ay isang pangalan, ang kaganapan ay ang oras na narinig o nabasa mo ito. Ang kailangan mo lang gawin, sa sandaling matutunan mong gamitin ang iyong mental screen, ay may larawan ang isang nakaraang kaganapan na pumapalibot sa isang insidente na pinaniniwalaan mong nakalimutan mo at ito ay naroroon. Sinasabi ko ang isang pangyayari na pinaniniwalaan mong nakalimutan mo na dahil sa katotohanan ay hindi mo ito nakakalimutan. Hindi mo lang naaalala ito, may isang makabuluhang pagkakaiba. Ang mundo ng advertising ay nag-aalok sa amin ng isang pamilyar na paglalarawan ng pagkakaiba sa pagitan ng memorya at recall. Nakikita nating lahat ang mga patalasta sa telebisyon. Napakarami sa kanila at napakaikli nito na kung hilingin sa amin na maglista ng 5 o 10 na nakita namin noong nakaraang linggo ay 3 o 4 lang ang masasabi namin sa pinakamaraming. Ang isang pangunahing paraan kung saan lumilikha ang advertising ng mga benta ay sa pamamagitan ng pagdudulot sa amin na matandaan ang isang produkto na mas mababa sa antas ng kamalayan. Ito ay kaduda-duda na tayo ay talagang nakakalimutan ang anumang bagay. Inaalis ng ating utak ang mga larawan ng mga pinakawalang kwentang pangyayari. Kung mas matingkad ang imahe, at mas mahalaga ito sa atin, mas madaling maalala natin ito ang isang electrode na marahang hinahawakan ang isang nakalantad na utak sa panahon ng operasyon ay mag-uudyok ng isang matagal nang nakalimutan na kaganapan sa lahat ng mga detalye nito,
na napakalinaw na ang mga tunog at amoy at tanawin ay talagang nararanasan. Ito, siyempre, ay utak ang hinihipo, hindi ang isip. Kung gaano man katotoo ang mga flashback na iniaalok ng utak hanggang sa kamalayan ng pasyente, malalaman niya, may sasabihin sa kanya, na hindi niya talaga binubuhay ang mga ito. Ito ang isip sa trabaho, ang super observer, ang interpreter, at walang electrode ang nakahawak dito ang isip, hindi katulad ng dulo ng ating ilong, ay wala sa isang partikular na lugar. Upang bumalik sa alaala. Sa isang lugar na libu-libong milya mula sa kinaupuan mo, may nalalagas na dahon mula sa puno. Hindi mo maaalala o maaalala ang kaganapang ito dahil hindi mo ito naranasan at hindi ito mahalaga sa iyo. Gayunpaman, ang ating utak ay nagtatala ng higit pang mga kaganapan kaysa sa ating napagtanto. Habang nakaupo ka sa pagbabasa ng aklat na ito ay dumaranas ka ng libong karanasan na hindi mo nalalaman. Sa lawak na nagko-concentrate ka ngayon, hindi mo sila namamalayan. May mga tunog at amoy, mga tanawin sa sulok ng iyong mata, marahil ang maliit na kakulangan sa ginhawa ng isang sapatos na masyadong masikip, ang pakiramdam ng iyong upuan, ang temperatura ng silid, parang wala siyang katapusan. Kami ay may kamalayan sa mga sensasyong ito, ngunit hindi namin alam ang pagiging malay sa mga ito, na tila isang kontradiksyon hanggang sa isaalang-alang. Namin ang kaso ng isang babae sa ilalim ng pangkalahatang kawalan ng pakiramdam. Sa panahon ng kanyang pagbubuntis, ang babaeng ito ay nakabuo ng isang mahusay na kaugnayan sa kanyang obstetrician. Sa pagitan ng dalawa ay nagkaroon ng pagkakaibigan at kumpiyansa. Dumating ang oras para sa kanyang panganganak at palagi siyang sumailalim sa pangkalahatang kawalan ng pakiramdam at nanganak ng isang malusog na sanggol. Nang maglaon, nang bisitahin siya ng kanyang manggagamot sa kanyang silid sa ospital, kakaiba siyang malayo, kahit nagalit siya sa kanya. Hindi niya maisip o ang kanyang doktor ang kanyang nagbagong saloobin, at pareho silang sabik na makahanap ng ilang paliwanag para dito. Nagpasya silang subukan, sa pamamagitan ng echwapinosis, upang alisan ng takip ang ilang nakatagong alaala na maaaring magpaliwanag sa kanyang biglaang pagbabago. Sa ilalim ng hypnosis, pinangunahan siya sa pagbabalik ng oras, mula sa kanyang pinakahuling karanasan sa kanyang manggagamot pabalik sa mga naunang karanasan. Hindi naman malayo ang mararating nila. Sa isang malalim na ulirat, sa halip na laktawan ang panahon na siya ay walang malay, sa delivery room, binilang niya ang lahat ng sinabi ng doktor at mga nurse. Ang sinabi nila sa presensya ng pasyenteng na anesthetized ay kung minsan ay clinically detached, minsan naman ay nakakatawa, at sa ibang pagkakataon ay nagpahayag sila ng inis sa mabagal na pag-unlad ng kanyang panganganak. Siya ay isang bagay, hindi isang tao, hindi isinasaalang-alang ang kanyang damdamin. Kung tutuusin, wala siyang malay, di ba? Tinatanong ko kung posible bang maging unconscious. Maari o hindi natin maalala ang ating nararanasan, ngunit palagi nating nararanasan, at lahat ng mga karanasan ay nag-iiwan ng mga alaala na matatag na nakalimbag sa utak. Nangangahulugan ba ito na sa mga diskarte sa memorya mo ay malapit nang matutunan na magagawa mong 10 taon mula ngayon upang maalala ang numero ng pahinang ito? Maaaring hindi mo ito tiningnan, ngunit ito ay naroroon, nakita mo ito sa gilid ng iyong mata, kumbaga. Marahil, ngunit malamang na hindi ito ay hindi at malamang na hindi magiging mahalaga sa iyo. Ngunit naalala mo ba ang pangalan ng kaakit-akit na taong nakilala mo sa hapunan noong nakaraang linggo? Noong una mong narinig ang pangalan, ang pagdinig nito ay isang kaganapan. Kailangan mo lang muling likhain ang nakapalibot na kaganapan sa iyong mental screen, tulad ng ipinaliwanag ko, at maririnig mo muli ang pangalan. Mag-relax, pumunta sa iyong level, gumawa ng screen, maranasan ang kaganapan. Ito ay tumatagal ng 15 o 20 minuto. Ngunit mayroon kaming isa pang paraan, isang uri ng pamamaraang pang-emergency, na magdadala sa iyo kaagad sa isang antas ng pag-iisip kung saan magiging mas madali ang paggunita ng impormasyon. Ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng isang simpleng mekanismo ng pag-trigger na, kapag ito ay naging tunay na sa iyo, nagpapabuti sa pagiging epektibo habang ginagamit mo ito. Ang paggawa nito ay mangangailangan ng ilang mga sesyon ng pagninilay-nilay upang lubusang maisaloob ang pamamaraan.
Ganito ito kasimple, pagsamahin lang ang hinlalaki, at unang dalawang daliri ng magkabilang kamay at agad na mag-adjust ang iyong isip sa mas malalim na antas. Subukan ito ngayon at walang mangyayari, hindi pa ito triggering mechanism. Upang gawin itong isa, pumunta sa iyong antas at sabihin sa iyong sarili, tahimik o malakas, sa tuwing pinagsasama-sama ko ang aking mga daliri ng ganito ngayon ay samahan mo sila. Para sa isang seryosong layunin ay agad kong maaabot ang antas ng pag-iisip na ito para magawa ang anuman. Gusto ko. Gawin ito araw-araw sa loob ng halos isang linggo, palaging gumagamit ng parehong mga salita. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ng matatag nakaugnayan sa iyong isip sa pagitan ng pagsali sa hinlalaki at dalawang daliri at agad na maabot ang isang epektibong antas ng pagmumuni-muni. Pagkatapos, isang araw sa lalong madaling panahon, susubukan mong alalahanin ang isang bagay, ang pangalan ng isang tao, halimbawa, at hindi darating ang pangalan. Magsikap pa at mas matigas ang ulo nitong tatangging dumating. Ang kalooban ay hindi lamang walang silbi, ito ay hadlang. Ngayon magpahinga ka na. Napagtanto na naalala mo at mayroon kang paraan ng pag-uudyok, ginagamit ng isang guro ng mga nasa ika-4. Nabaitang sa Denver ang mental screen at ang 3 fingers technique upang magturo ng spelling. Sinasaklaw niya ang tungkol sa 20 salita sa isang linggo. Upang subukan ang mga ito, sa halip na lumipat mula sa isang salita patungo sa isa pa at humingi ng tamang spelling, hinihiling niya sa mga mag-aaral na isulat ang lahat ng mga salita na kanilang pinag-aralan sa linggong iyon. Naaalala nila ang mga salitang nagtatapos kung paano baybayin ang mga ito. Nang magkadikit ang kanilang 3 daliri, nakikita ang meme sa kanilang mga screen ng isip. Ang mas mabagal, sabi niya, kumuha ng mga 15 minuto sa pagsusulit. Gamit ang parehong pamamaraan, itinuro niya sa mga ika-4 na baitang ito ang multiplication table hanggang sa 12 sa pamamagitan ng November. Ang mga lata ay karaniwang tumatagal ng isang buong taon ng pag-aaral. Si Tim Masters, ang college student taxi driver na binanggit sa huling kabanata, ay madalas na nakakakuha ng mga pasaherong gustong pumunta sa mga address sa mga kalapit na bayan kung saan siya matagal nang napunta, kaya ang kanyang memorya kung paano makarating doon ay lumabo. Hindi maiintindihan ng maraming nagmamadaling pasahero kung nagmumuni-muni siya bago magsimula. Ngunit sa pagkakadikit ng kanyang 3 daliri, nabuhay siya sa huling pag-drive niya roon. Bago niya kinuha ang mind control, ang mga marka ni Tim sa New York Institute of Technology ay B at isang A. Ngayon FM isang scholar, lahat ng A at isang B, ulat niya. Gumagamit siya ng speed learning kapag nag-aaral siya, mababasa mo ang tungkol sa mga lata sa susunod na kabanata, at kumukuha siya ng mga pagsusulit gamit ang kanyang 3 daliri. May iba pang gamit para sa 3 fingers technique na ito, na mababasa mo sa ibang pagkakataon. Ginagamit namin ito sa ilang hindi pangkaraniwang paraan. Ito ay nauugnay sa iba pang mga meditative disciplines sa loob ng maraming siglo. Sa susunod na makakita ka ng isang pagpipinta o eskultura ng isang malayong silangan na tao, isang yogi, marahil, na nakaupong nakakrus ang paa sa pagninilay-nilay, mapansin na ang 3 daliri ng kanyang mga kamay ay magkatulad na magkadikit.